Ang araling ito ay nakaangkla sa MELC o tinatawag na Most Essential Learning Competencies sa Filipino 9 na may layuning nasusuri ang maikling kwento batay sa estilo ng pagsisimula, pagpapadaloy at pagwawakas ng napakinggang salaysay. At nahihinuha ang kulturang nakapaloob sa binasang kwento na may katutubong kulay. Isang magandang araw, Makahenyo! Kumusta ang araw nyo? Sana ay nasa mabuti at masaya kayong kalagayan sa kasalukuyan. Ngunit bago natin simulan ng salinan ng mga aral na ginintuan, tayo munang manalangin sa ating Diyos, Ama na makapangyarihan. Panginoong Diyos, pinupuri at lubos ka po naming pinasasalamatan sa araw na ito. Maraming salamat po sa mga biyayang patuloy niyong ipinagkakaloob sa bawat isa sa amin at lalo't higit sa aming mga pamilya. Panginoon aming Diyos, kami po'y sumasamo sa iyo na naway kami iyong gabayan sa aming talakayan. Puspusin mo ng karunungan ng isipan ng bawat isa at buksan ng isipan upang ang kaalaman na kanilang matutuhan ay kanilang magamit sa aming pamumuhay. Muli, Panginoon, ang iyong paggabay ang aming itinataas sa iyo. Hinihingi po namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus na aming dakilang tagapagligtas. Amen. Bago tayo tuluyang magsimula sa ating talakayan, magkakaroon muna tayo ng kasiyahan. Sa puntong ito ay may inihanda akong laro na kung saan ay tatawagin natin itong The Guessing Game. Para sa ating mechanics, ang bawat larawan ay natatakluban ng iba't ibang kulay ng mga kahon at mayroon din itong mga jumbled letters sa ibabang bahagi na maaari ninyong maging gabay sa paghula. Kinakailangan lang mahulaan ng mga larawan at kung sino ang may kaunting bilang ng binuksang kahon at nakahula ang siyang magwawagi. Malinaw ba ang inyong gagawin? Kung ganon, atin ang simulan ang gawain. Mahusay! Tunay nga namang naipamalas ninyo ang inyong kahusayan sa isinagawang gawain. Ngayon naman ay isa pang gawain ang kailangan nating tapusin at paniguradong husay ninyo sa pag-aanalisa ay susubukin. Tatawagin natin itong Kwento Ko, Estilo'y Alamin Mo. Para sa ating panuto, basahin at suriing mabuti ang bawat bahagi ng kwento at piliin ang paraan o estilo ng pagbabahagi. Magkahalo lagi ang takot at pananabik kapag hinihintay ng mga bata ang kanilang ama. Ang takot ay sa alaala ng isang lasing na suntok sa bibig na nagpapatulo ng dugo. Ang pananabik ay sa pagkain na paminsan-minsay inuuwi ng ama. Bunsong anak si Adrian sa 3 magkakapatid. Siya lamang ang naiiba ng propesyon dahil kapwa abogado ang 2 nakatatanda sa kanya. Pansin ang panghihina sa kanya mula sa kanyang kilos, tulad ng bihira na siyang ngumiti, hindi na niya makuhang laruin ang kanyang Beyblade.
Noong unang panahon, may isang mangingisda na nagpaalam sa kanyang asawa na lumuwas ng kabayanan upang mamili ng gamit sa pangingisda. Siya'y tinatawag naming lahat na si Mabuti kung siya'y nakatalikod. Ang salitang iyon ay simula ng halos lahat ng kanyang pagsasalita. Mahusay! Talaga naman ang bawat isa ay nakakitaan ng partisipasyon. Ngayon naman ay dadako na tayo sa isa pang gawain na magpapabatid sa inyo kung ano ang paksa ating tatalakayin. Ang gawaing ito ay tatawagin nating larawan ay suriin, pahiwatig ay piliin. Para sa ating panuto, suriin ang bawat larawan. Alamin at piliin kung ano ang wastong ipinahihiwatig ng mga ito. Pagtatalakay sa estilo ng pagsisimula, pagpapadaloy at pagwawakas ng maikling kwento batay sa kultura ng mga Tsino na siyang sumasalamin dito. Sa pamamagitan ng paggamit ng iba't ibang estilo ng pagsisimula at pagwawakas ng maikling kwento, napapananatili ng manunulat ang kawilihan ng kanilang mambabasa sa pagbabasa ng kanilang akda. Paglalarawan ng tauhan. Binibigyang pansin ang paglalarawan sa pangunahing tauhan. Halimbawa, si Paul ay bugtong na anak ng mag-asawang Ginoo at Ginang Cruz. Pagsasalaysay, masining na paraan ng paglalahad o pagkukwento ng isang pangyayari. Halimbawa, ibinigay niya ang kanyang buong pagtitiwala sa kanyang kaibigan kaya't labis siyang nasaktan sa pagtataksil nito. Paglalarawan sa tagpuan. Paglalarawan sa katangian ng puok o lugar na pinangyarihan ng kwento. Halimbawa, takip siling na nandumating si Marco sa isang makipot na daan ng kanilang pinag-uusapan. Usapan o dialogue. Pagpapalitan ng pahayag ng tauhan. Halimbawa, pakiusap, huwag mong hayaang mawala ang pagtatangi ko sa iyo at tuluyan kitang kalimutan. Mahalagang kaisipan, pahayag na may malalalim na pagpapakahulugan. Halimbawa, malaki ang paniniwala kung ang tao bago pa ipanganak ay may kapalaran ng nakalaan. Gulat-gulat, isang paraan ng pagpapahayag ng isang kaisipan. Halimbawa, sa pagbukas ng pintuan, makikita ang isang matandang babaeng may mahabang buhok na nakalugay at mabalasik ang tingin. Niyebeng Itim ni Leo Hing. Isinalin sa Filipino ni Galileo S. Zapra. Si Leo Kwan isang dating bilanggo. Ngunit bilanggo pa rin ang kanyang isip at damdamin sa kalungkutan ng nakaraan. Naramdaman pa rin niya ang mga babala, panlalait, pagpapahirap sa kanyang buhay. Ang kaibahan niya sa ibang tao na humihila sa kanya pababa. Ngunit wala siyang lakas na labanan ito.
Ngayon ay kailangan niyang magsimula ng isang panibagong buhay. Nagpakuha siya ng 15 litrato kasama si Tia Lo na gagamitin para sa aplikasyon ng lisensya sa kariton at pagtitinda ng prutas. Dinala siya ni Tia Lo sa komite sa kalye kung saan pinagpasapasahan sila. Nakipag-usap sila sa iba't ibang tao hanggang sa isang may katandaang opisyal ang nagbigay rin sa kanya ng lisensya para sa kariton. Hindi na aprubahan ang kanyang aplikasyon para sa lisensya sa pagtitinda ng prutas dahil puno na ang kuta. Ang mga kontak ni Tia Lo ay hindi makatulong o ayaw nang tumulong. Mayroon na lamang lisensya para sa tindahan ng damit, sombrero at sapatos. Kahit maliit ang kikitain niya, hindi naman liliit pa iyon sa natanggap niya bilang isang ulila, hindi ba? Bahala na. Wala nang pakialam si Yukwan kung ano man ang maaaring itinda. Ang mahalaga, mayroon siyang magawa. Paglabas nila mula sa compound ng gobyerno, nakabangga nila ang matabang lalaki na si Ping Li. Yumuko si Yukwan, isang ugaling natutunan niya noong nakabilanggo siya sa kampo bilang paggalang at pagsunod. Nilibot niya ang buong bayan upang maghanap ng mga parte na kailangan niya para sa sasakyan. At nakabuo siya ng natatanging sasakyan para sa kanyang paninda na naging sentro ng atensyon dahil ito'y kakaiba. Inimbitahan siya ni Tia Lo para maghapunan sa bispiras ng bagong taon. Ngunit tinanggihan niya ito. Napansin ni Tia Lo ang kanyang nilulutong hindi balansing pagkain, maging ang kanyang kasuotan. Sira na ang manggas ng kanyang panlamig, puno ng kusot ang kanyang sapatos at laylayan ng pantalon. Marumi at mahaba ang kanyang buhok. Naawa si Tia Lo sa kanya, ngunit tumanggi pa rin si Yukwan dahil kailangan niyang tapusin ang ginagawa niya bago magbagong taon. At dahil na rin sa lakas at ingay ng mga paputok, ay iniwan muna niya ang ginagawa at naglasing. Maaaninag sa kanyang pintana, sa kanyang likod, ang pula at berdeng ilaw paminsan-minsan. Karangyaan, kahit saan ka lumingon, mula sa mga taong kontento sa kanilang buhay. Ano ang ipinagsasaya nila? Siguradong hindi siya kabilang sa kanila. Naaalala ang mga sandaling kasama pa niya ang kanyang ina. Si Lo Xiaofeng, ang kanyang kababata, ikakasal na. Hindi pa niya nakikita. Sabay silang nag-elementarya hanggang gitnang paaralan. Ngunit ngayon, wala na siyang pagkakatulad. Nasa Harbin si Lo, samantalang siya nasa kalyeng Spiritran sa isang madilim na sulok. Gumagawa na hamak na bagay. Ngunit ito ang tadhana. Hinahamak siya lagi ng tadhana. At sa ika-5 araw ng bagong taon, ay ibinigay na kay Yukwan ang pwesto niya at nagsimula na siyang magtinda ng mga damit. Isinampay niya ang ilan, inilatag ang iba, at isinuot ang isa.
Nakabenta siya ng 20 panlamig na anggura sa kanyang unang araw, kaya sumigla siya. At dahil sa wakas ay nagkaroon siya ng kontrol sa isang bagay at pakiramdam niya ay makapangyarihan siya. Sa sumunod na araw ay wala siyang masyadong nabenta. Sa ikatlong araw, wala siyang naitinda. Ngunit isang araw nakabenta siya ng kasuotang pang-army sa 4 na karpentero na kababalik lamang sa Beijing mula sa Timog. Naligtas ang kanilang mga balat ng kasuotang panlamig ni Yokwan at iyon ay nagbigay ng inspirasyon sa kanya. Tiyaga ang susi para sa isang buhay na matatag. Kahit sa pinakamalalang panahon, walang ibubunga ang mawalan ng pag-asa. Mas mabuting maghintay kaysa umayaw dahil walang makakaalam kung kailan kakatok ang oportunidad. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay malas ka, hindi ba? Nag-iisip si Yokwan. Maaari niyo bang isa-isahin sa akin kung anong kultura ang nahinuha ninyo sa kwento? Paano simula ng pagsasalaysay ng buod ng maikling kwentong inyong napanood? Ano-ano ang mga estilo ng paglalahad ng mga pangyayari sa maikling kwento? Mangyaring isa-isahin. Naunawaan niyo ba ang ating talakayan? Mayroon ba kayong nais linawin at mga katanungan? Kung ganon, ating sukatin ang inyong kaalaman sa aking inihandang gawain na susukat sa inyong natutunan. Ang gawaing ito ay tatawagin kong Ilahad Mo, Sanaysay Mo. Para sa ating mechanics, sumulat ng isang sanaysay na nagpapakita ng kultura ng mga Tsino na magpasa hanggang ngayon ay sinasagawa pa rin nating mga Pilipino. Sa pagbuo ng sanaysay, isaalang-alang ang mga naturang estilo batay sa naging talakayan. Ang gawaing ito ay gagawin lamang sa loob ng 5 minuto. Narito ang pamantayan sa pagmamarka. Dumako naman tayo sa pangkatang pag-uugnay. Kung ikaw ay nasa paaralan ngayon, maaaring bumuo ng pangkat kasama ang mga klase upang gawin ang susunod na gawain. Kung ikaw naman ay nasa inyong bahay, maaari ka namang pumili at mag-anyaya ng ilang membro sa inyong pamilya upang maging epektibo at maisakatuparan ang gawaing ito. Husay mo, ibida mo. Para sa ating mechanics, ang bawat pangkat ay magsasagawa ng pagtatanghal na nagpapakita ng iba't ibang estilo ng pagsisimula, pagpapadaloy at pagwawakas ng isang pangyayari. Binibigyan lamang kayo ng 5 hanggang 7 minuto upang maisagawa ang gawain. Gawing batayan ng mga pamantayan na ibinigay. Para sa pangkat 1, bumuo ng isang dula-dulaan na nagpapakita ng kulturang nakapaloob sa napanood na maikling kwento. Para sa pangkat 2, lumikha ng isang jingle na tumatalakay sa pagkakaiba ng iba't ibang estilos ng pagsisimula, pagpapadaloy at pagwawakas ng isang kwento. Para sa pangkat 3, lumikha ng isang malayang tula na binubuo ng 3 saknong na nagbibigay kahalagahan sa kultura ng mga Tsino. Narito ang pamantayan sa pagmamarka. Prove your final thought. Sa kasalukuyang panahon, dahil sa pag-unlad ng makabagong teknolohiya, marami sa mga kabataan ay nakabatay na lamang rito.
Sa iyong palagay, paano makakatulong ang iba't ibang estilo ng paglalahad ng pangyayari sa paglikha mo ng isang kaisipang maibabahagi mo sa iba't ibang hatirang pangmedia na tatangkilikin ng madla? Kaalaman mo, ibahagi mo. Bilang isang mag-aaral, paano mo magagamit ang iba't ibang inobasyon sa kasalukuyan sa pangangalaga at pagpapahalaga sa iyong kulturang nakagisnan? Mahusay! Ngayon naman ay aking susubukin ang inyong galing. Isip ay pagganahin, mga katanungan ay iyong sagutin. Isang panibagong araw na naman makahimyo ang ating nalampasan. Maraming salamat sa inyong panonood at partisipasyon sa ating naging talakayan. Baunin ang nakuhang aral, i-apply sa inyong tahanan, at palawakin pa ang inyong kakayahan. Ito muli ang Mag TV version 2.0. Hanggang sa muli, paalam!